Mga ka-Republic, nagtala ng unang panalo si Bolbol at ang Tok and Tex kontra NLEX matapos silang biguin ng Rain or Shine sa kanilang debut game. Ipinamalas ng 7'3" Giant ang kanyang NBA pedigree nang mag-takeover siya sa mga huling minuto ng laro para igiya ang tropang 5G sa kanilang buena manong panalo. Dambuhalang 40 points ang kontribusyon ng former NBA player para sa TNT upang maitakas ang manipis na panalo kontra sa dating walang talong Road Warriors. Samantala sa mas naunang laro ay isang kabiguan ulit ang natikman ng hot shots mula sa kamay ng Blackwater. 0-3 na ang kupunan ni LA Tenorio at ngayon ay ilang buzzers na ang tinatawag silang Magnolia G. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, mula sa bansag na Intro Boys, ngayon ay Magnolia Jeep na ang tawag ng mga buzzers sa kupunan ng hot shots. Kantyaw ito na obviously ay kinuha ng mga matataba ang utak sa pangalan ng Terra Firma Jeep na sa loob ng maraming taon ay laging whipping boy ng liga. Ngayong Commissioner's Cup ay nasa unahan ng team standings ang Terra Firma sa kanilang 3 panalo walang talong record. Sa ngayon ay ang hotshots ang nasa puwitan ng team standings 0-3, kaya ngayon ay hindi na sila Intro Boys kundi Magnolia Jeep. Anyway, ano ba talagang nangyayari? Oo, alam natin na malaking adjustment ang kailangan ng team ng palitan ng coach ng Magnolia. Palit coach, palit sistema. Kilala si LA Tenorio bilang PBA Ironman at may mataas na basketball IQ. Bagamat pangalawang conference na niya ito bilang head coach, para ngayon palang nararamdaman ni LA ang bigat ng malaking pagkakaiba ng pagiging coach at pagiging player. Noong player pa siya sa Barangay Ginebra, isa siya sa mga gagalaw para i-execute ang play na krinokis ni Tim Cone. Ngayong head coach na siya ang magkukrokis ng play at manunood lang siya sa sideline kung i-execute iyon ng kanyang mga player. Pangalawang conference na niya ito, hindi pa rin ba niya nadidevelop ang chemistry ng kanyang team? Hindi nila pwedeng isisi kay Noni Omot ang kanilang 3 sunod-sunod na talo. Katunayan, sa nagdaang 3 laban ay nag-i-improve ito. 27 points noong unang laro kontra Phoenix, 33 points kontra sa NLEX at 38 points naman laban sa Blackwater. Average din para sa isang import ang kanyang rebound at assist. Ibig sabihin wala sa import ang problema. Sabi ni Coach LA sa interview, sinabi raw niya sa kanyang mga players na just keep on fighting. Marami pa raw silang dapat gawin sa bago nilang system. Masyadong matagal yung habits na mayroon sila. Magtatrabaho lang kami, sinasabi ko sa kanila na trust the process. Pero hanggang kailan? Mainipin ang mga fans at yun ngang mga buzzers nila, tinatawag na silang Magnolia G. Kung nananatiling walang panalo ang Magnolia, ngayon ay may isa ng panalo ang Tok and Tex. Matapos palungkutin ng Rain or Shine ang debut game ni Bolbol, kagabi bawing-bawi ang 7'3" na former NBA player. Lalo pang bumangis si Bolbol sa opensa, nagtala siya ng dambuhalang 40 points, 15 boards and 2 blocks. Ipinamalas ng TNT import ang kanyang NBA pedigree na mag-takeover siya sa endgame. Naitabla niya ang score matapos ang mahabang paghahabol ng tropang 5G na sinundan ng magandang depensa sa transition play. Depensa raw nila sa endgame ang nagbigay sa kanila ng panalo, sabi ni Coach Chot Reyes. Hindi raw masyadong kumukonekta ang kanilang mga tira pero gumanda naman ang kanilang depensa sa endgame na nagbunga ng mga easy baskets. May 15 points si Jordan Heading at may 14 markers naman si Calvin Oftana. Gaya nga po ng nabanggit natin sa ating previous video, inaasahan ng mga basketball aficionados mas lalo pang huhusay si Bolbol sa pagtakbo ng kasalukuyang conference. Tama ang sinabi ni Rain or Shine Coach Yang Yao. Maswerte sila dahil nakalaban nila ang TNT sa debut game pa lang ng mga ito na nagkakapaan pa ng galaw at laro ang mga player, lalo na si Bolbol. Maalalang pinasalubungan ng Rain or Shine ng talo ang TNT import sa debut game nito sa PBA.
Samantala, iaapila ng kupunan ng Elasto Painters ang 1-game suspension sa kanilang import na si Jalen Johnson. Hindi sang-ayon si Coach Heng Yao sa 1-game ban na ipinataw sa kanilang import kaugnay ng pakikipagsapakan nito kay Glenn Cubuntin. Nasaan daw ang wisdom at ang pagiging makatarungan ng komisyoner sa desisyon nito? 2-game suspension at 70,000 pesos fine ang ipinataw kay Cubuntin. 1 game and 50,000 pesos naman kay Jalen Johnson. Para sa RO's coach, hindi ito makatarungan. Si Cubuntin ang nag-initiate ng gulo, nag-react lang daw ang kanilang import katwiran ni CYG. Inaasahan daw niya na mapapatawan ng multa si Johnson pero hindi game suspension. Nag-react lang daw ito sa pag-atake ni Cubuntin. Ang TNT veteran forward ang unang nanuntok. Sinabi rin ng RO's coach, ang suspension kay Johnson ay maglalagay sa kanilang team sa unjust disadvantage dahil maglalaro silang All-Filipino laban sa kupunan ng NLEX na pinalakas pang lalo ng mahusay na import nilang si Cady Lalaine. Unfair daw ito dahil iniligay sila ng komisyoner sa disadvantage position. Nalagay na raw sila sa big disadvantage kontra TNT nang ma-eject si Johnson. Buti na lang daw at naitakas nila ang panalo kahit naglaro sila ng 6 na minutong walang import. Wala raw kasalanan si Johnson sa nangyari, ipinagtanggol lang daw nito ang sarili laban sa atake ni Cubuntin. Sa isang conference daw na no height limit para sa import, kapag sinuspindi mo ang import ng isang team, parang niregaluhan mo ng isang panalo ang kalaban. Kung hindi raw nila na ipanalo ang laro laban sa TNT, posibleng 2 dikit na talo ang magiging resulta ng away na sinimulan ni Cubuntin. Pwede raw suspindihin ng commissioner ng 2 games si Cubuntin o kahit pa 2 taon, pero hindi raw ito mararamdaman ng talk and text. Kagabi ay nanalo ang TNT na naglarong wala si Cubuntin. Iaapila ng ROS sa PBA ang suspension kay Johnson ngayong araw ng Lunes. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.